Pagbaba ni Sewol sa kuweba, pinahinto ni Gueng-o si Sewol, na pinayuhan siyang manatiling tahimik dahil maaaring magambala nila ang Giant Shadow Tortoise. Biglang lumitaw ang isang Giant Shadow Tortoise, na ipinakita ang sarili bilang isang Supreme Level Fiend. Kinilala ni Gueng-o ang kanilang pagkikita sa nakasisindak na nilalang habang inilunsad ng Tortoise ang isang atake, parehong nakaiwas sina Gueng at Sewol sa pag-atake ng Giant Tortoise. Naghanda ng pag-atake si Gueng-o gamit ang kanyang Moonhammer, agad na nataman ang Tortoise sa pag-atake ni Gueng-o. Namangha si Gueng-o sa tibay ng Giant Tortoise. Sa kanyang mga iniisip, ipinaabot ni Gueng-o ang pagkagulat na kahit ang kanyang Moonhammer attack ay nag-iwan lamang ng maliit na gasgas sa Tortoise na nagpapakita ng pambihirang tibay nito. Kinilala ni Gueng-o ang lakas ng Supreme Level Fiend, at nagpa siya na harapin ito gamit ang isang Supreme Level Dharma Tool. Pinakawalan niya ang Black Mirror Orb, at idineklara ang kanyang layunin na durugan ang makapal na shell na ipinagmamalaki ng Tortoise. Habang pinapanood ni Sewol si Gueng-o sa pagkilos, namangha siya sa kanyang napakalaking kapangyarihan at kinilala na hindi ito maihahambing sa kriminal na hinarap niya kanina. Namangha si Sewol sa pambihirang lakas na ipinakita at nagtanong kung paano nagawang magtaglay ng ganitong lakas ang isang tao sa gitnang antas ng nasa low spirit energy. Sa kabila ng malakas na atake ni Gueng-o laban sa matibay na Giant Shadow Tortoise, nanatiling buhay ang nilalang. Mapagpakumbabang inamin ni Gueng-o na marami pa siyang dapat pagdaanan upang talunin ang isang Giant Tortoise. Nag-ikot-ikot ang Giant Tortoise, habang nagpapakawala ng kulay ubing usok, ipinahayag ni Gueng-o ang pagkamuhi sa pagtatangkang tumakas ng Tortoise sa isang simpleng smoke screen, na nag-isip na sinusubukan nitong tumakas dahil sa pakiramdam ng banta. Nagsalita si Sewol na tumutol sa mga sinabi ni Gueng-o, at nagulat sa mga nagaganap. Napansin ni Gueng-o na nagsisimula ng matuno ang kanyang spirit barrier. Nakilala ni Sewol ang mga kahangahangang kakayahan ni Gueng-o, ngunit nagduda siya kung ang kanyang wind abilities ay kayang makasabay sa sitwasyon, nagpasya siyang tumulong gamit ang kanyang Wind of Determination. Sinubukan ni Sewol na tumulong, gayunpaman, naramdaman ni Gueng-o ang pagkagambala na dulot ng usok at binalaan si Sewol na huwag makialam at ipagsapalaran ang kanyang buhay sa walang kabuluhan. Habang si Sewol ay pinagsasama ang usok sa kanyang kamay. Nagulat si Gueng-o sa mga kakayahan ni Sewol bilang isang middle-class heavenly birth alchemist, na may kasanayan sa hangin, pinuri siya para sa kanyang pagsisikap at kinilala ang tagumpay ni Sewol sa paglilinis ng nakakabahalang usok. Ipinahayag ni Gueng-o ang kanyang intensyon na hawakan ang natitirang gawain sa kanyang sarili. Naghanda ng pag-atake ang Giant Tortoise gamit ang kanyang buntot, habang si Sewol ay tinamaan ng buntot ng Giant Shadow Tortoise, ngunit nagawa pa rin niyang protektahan ang kanyang sarili. Dahil dito siya ay itinapon pabalik at tumama sa pader mula sa lakas ng atake. Nabahala si Gueng-o at tinanong si Sewol kung siya ay maayos, na tinatanong ang Tortoise kung ngayon ay nakikita nito si Sewol bilang isang mas malaking banta. Ipinahayag ni Gueng-o ang kanyang lakas at sinabi na ang Tortoise ay hindi siya pinapansin, itinuring ito bilang isang walang kabuluhang halimaw. Sa isang makapangyarihang pag-swing ng kanyang bihasang espada, tinalo ni Gueng-o ang Giant Tortoise. Habang nakahiga si Sewol na walang malay, tinanong ni Gueng-o ang opinyon ni Sewol tungkol sa laban, na nagtatanong kung nakita niya ang Giant Tortoise bilang mga nakakatakot na kalaban sa kabila ng kanyang mga sugat. Nabigla, tinawag ni Sewol si Senior Gueng-o, na nagmamasid sa kakayahan ni Sewol na sumigaw. Inisip ni Gueng-o na tiyak na siya ay nagpapagaling, samantalang tinitingnan ni Sewol ang kanyang katawan para sa mga sugat. Pinakalma siya ni Gueng-o na hindi siya may utang na loob kay Sewol, na kinikilala na kung wala ang intervention ni Sewol sa usok, hindi siya magiging kasing epektibo sa sitwasyon. Nagpahayag si Sewol ng pasasalamat kay Gueng-o na binanggit na kung hindi siya naroon, maaaring nagkaroon siya ng malubhang kinalabasan. Muli siyang nagpasalamat kay Gueng-o sa pagligtas sa kanya. Tinawag ni Gueng-o si Sewol na isang cheesy brat, ngunit kinilala ang kanilang pagtutulungan, na nagsasaad na walang pangangailangan para sa ganoong sentimentalidad. Nagtanong si Sewol tungkol sa mga araw na lumipas, nagtataka kung higit sa isang buwan na ba ang lumipas. Pinaalam ni Gueng-o na hindi pa lumipas ang higit sa 2 araw mula nang mawala ng malay si Sewol,
na binibigyang diin ang kanyang magandang kapalaran. Nagpahayag ng ginhawa si Sewol sa balitang ito. Napansin ni Gweng-o na ang kalasag na isinusuot ni Sewol sa loob ng kanyang damit ay nasira na. Nagkomento na tila ito ay isang mahalagang kasangkapan na Dharma tool kahit na sa kanyang kondisyon, kinikilala na sa huli, na iligtas nito ang buhay ni Sewol. Kinilala ni Gweng-o ang bisa nito at pagkatapos ay binanggit ang mga natatanging talento ni Sewol, na pinapansin ang kanyang kakayahan sa hangin at ang iba't ibang kasangkapan na Dharma tool na dala niya, na para bang mga extension ng kanyang sarili. Gayunpaman, napansin ni Gweng-o na ang karakter ni Sewol ang pinakakakaibang aspeto sa lahat. Ipinahayag ni Gweng-o ang kanyang pagpapahalaga, na binanggit na habang siya ay unang nag-aalinlangan, talagang napakahalaga ng tulong ni Sewol. Sumagot si Sewol na kung hindi nagawa ni Gweng-o na talunin ang higanteng Shadow Tortoise, siya ay nasa malaking panganib, kaya't natural lamang na tulungan siya bilang kapalit. Tumawa si Gweng-o na halos hindi makita si Sewol bilang isang kakaiba at kapanapanabik na individual sa kabila ng hindi komportableng pakiramdam ni Sewol mula sa kanyang mga sugat. Pinakalma siya ni Gweng-o na hindi ito malubha at nag-alok na bigyan siya ng ilan sa kanyang makapangyarihang danpil. Nakilala ang galanteng ito, nagpahayag ng pasasalamat si Sewol kay Gweng-o para sa kanyang kabaitan. Isang buwan ang lumipas sa huling araw ng Lone Spirit Land, nag-express si Zoe ng pag-aalala tungkol sa mga Wanderers na matagal nang hindi bumabalik, na nag-speculate na ang kanilang kakulangan sa kasanayan ay maaaring nagdulot ng kanilang kamatayan sa Lone Spirit Land o maaari silang napatay ng ibang tao. Binanggit ni Sogishan na 11 tao, kabilang si Sewol, ang pumasok ngunit 5 lamang ang lumabas mula sa Lone Spirit Land. Nagpahayag si Zoe ng pag-asa na maayos ang lahat habang sabik na itinuturo ni Sogishan ang pagbabalik ni Master Sewol. Tinanggap si Sewol ng magkasama, si Zoe at Sogishan, na may galang at nagpapahayag ng ginhawa na siya ay ligtas na nakabalik. Nag-reciprocate si Sewol sa sentiment na kinikilala na si Zoe at Sogishan ay nakabalik din ng ligtas. Tinanong ni Zoe ang karanasan ni Sewol, tinatanong kung nakakuha ba siya ng maraming mahalagang bagay sa kanyang panahon sa Lone Spirit Land. Tumugon si Sewol ng positibo, na binanggit ang kanyang magandang kapalaran sa pag-aani ng makabuluhang halaga. Nagpahayag si Zoe ng ginhawa sa matagumpay na kinalabasan, at nagmungkahi ng posibilidad na magkasama silang pupunta sa susunod na pagkakataon. Sabik na iminungkahi ni Sogishan na samahan si Sewol sa isang ekspedisyon sa pangangaso ng mga demonyo sa hinaharap. Ang lalaking dating umatake kay Sewol ay nag-isip na si Sewol ay swerte sa pagkakataong ito. Samantala, nakilala ni Sewol ang lalaki bilang kriminal na umatake sa kanya at nanumpa na kung magkikita sila muli, hindi na siya matatalong muli katulad ng dati. Sa pagninilay sa kanyang mga nakaraang pagsubok, inamin ni Sewol sa kanyang sarili na ang swerte ay may malaking papel sa kanyang kaligtasan. Sa Distrito Li sa Choksan, kinilala niya na hindi lamang ang kanyang kasanayan ang nagdala sa kanya sa mga hamon, lalo na nang halos makatakas mula sa yungib ni Gyu, sa panganib ng kanyang buhay. Napagtanto ni Sewol na kung wala ang intervention ni Gweng-o, maaari siyang namatay sa mga kamay ng parehong kriminal at ang Giant Shadow Tortoise. Nararamdaman ang bigat ng kanyang kawalang kapangyarihan, kinilala ni Sewol ang kahalagahan ng pagpapabuti ng kanyang lakas sa pagtamo ng kanyang mga layunin. Inihayag ni Sewol na nakagawa siya ng 4 na pills ng damnation gamit ang mga sangkap na nakuha niya mula sa silid medek ni Gyu. Sa mga pills na ito, layunin niyang umangat sa kanyang nakaraang antas at malampasan ang anumang puwersa na higit sa kanya. Determinado na malampasan ang low spirit energy, nagpasya si Sewol na mag-breakthrough sa mas mataas na antas ng kapangyarihan. Bilang tugon nagpaghingi ng paumanhin ni Goryong sa paglahok sa kanya sa mga bagay na lampas sa kanyang alalahanin, ipinahayag ni Sewol ang kanyang mga plano na ihanda ang kanyang sarili para sa potensyal na pag-atake mula kay Wang Tiale, na sinasabi na malamang ay alam na ni Wang Tiale ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang disipulo sa ngayon. Pinakalma ni Sewol si Goryong na itinuturing niyang may utang na loob siya sa kanya sa pagligtas sa kanya at nangako na mananatiling malapit sa kaso ng anumang problema, na binibigyang diin na hindi siya dapat mag-alala. Kinilala ni Goryong ang kanyang mga salita, na nagpapahayag ng kanyang pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Habang umaalis si Sewol, humanga siya sa mabait na ugali ni Sewol,
at umasa ng positibong kinalabasan para sa kanya. Si Sewell, na nag-iisip tungkol sa kanyang mga paghahanda para sa isang potensyal na encuentro sa isang hostile na alchemist, ay nagpasya na ang kanyang kasalukuyang depensa ay dapat na sapat. Kahit na ang kanyang entreaty shield ay sira, plano niyang palakasin ito. Dahil ang kanyang entreaty sword ay nawasak, nagbabalak siyang gumawa ng bagong Dharma tool. Puno ng pasasalamat sa tulong ni Gweng-o sa paglaykam ng mga materyales, naniwala si Sewell, na mayroon siyang sapat na yaman upang lumikha ng mas makapangyarihang Dharma tool para sa kanyang proteksyon. Nakatuon si Sewell sa pagkuha ng Nethen mula sa Tuo Spirit at paggamit ng iba pang yaman mula sa bangkay ng pagong. Nakilala niya ang pagiging natatanging individual na kanyang tinutukoy, plano niyang gamitin ang kanyang chi upang kumpletuhin ang proseso. Tinatanggap na ito ay magtatagal, napagpasyahan ni Sewell na ang huling hakbang ay ang maging mas malakas. Binibigyang diin ang kanyang determinasyon na pagyamanin ang kanyang mga kakayahan. Inamin ni Sewell ang kamanghamanghang kapangyarihan ng isang pill ng damnation, na nauunawaan ang pangangailangan na lubos na ma-digest ang mga epekto nito sa pamamagitan ng pagmaster ng heavenly birth. Matagumpay na naibalik ni Sewell ang kanyang mga kasanayan sa antas na siya ay nang nasa gubat ng mga halimaw. Napagtanto ni Sewell na may natitirang malaking halaga pa ng enerhiya mula sa pill ng damnation, na hindi niya gaanong nagamit. Nauunawaan ang kadalian ng pag-reverse ng nakamit na progreso, nagpasya siyang i-absorb pa ang natitirang enerhiya mula sa pill ng damnation ng sabay-sabay. Nakatuon si Sewell ng lahat ng kanyang enerhiya sa pagdaig sa mga pintuan ng espiritu ng enerhiya, ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi ito kumikilos. Naalala niya ang mga gabay ng kanyang mga guro, naunawaan niya na ang pagdaig sa mga pintuan ng espiritu ng enerhiya, ay nangangailangan ng tiyak na mga hakbang o kondisyon. Naalala ni Sewell si Jiang-gan, na naglalaro, na binatukan ang ulo ni Sewell, tinukso siya sa kanyang mga nakalimutan sa kabila ng kanyang magandang memorya. Tinawag ni Sewell si Jiang-gan bilang ang ika-4 na guro. Pinaalala ni Jiang-gan kay Sewell na upang makapag-breakthrough sa mga pintuan ng espiritu ng enerhiya, mahalaga hindi lamang ang pagtuon sa dami ng espiritual na enerhiya kundi pati na rin ang pantay na pamamahagi nito. Nang makialam si Liho, iminungkahi niya na maaaring nakararamdam si Sewell ng pressure sa kasalukuyan. Si Jiang-gan, na mausisa tungkol sa sitwasyon, ay nagtanong kung si Sewell ay nagmamadali dahil sa pagkabugbog ng isang tao kamakailan. Binigyang diin ni Jiang-gan ang kahalagahan ng isang alchemist, na makahanap ng panloob na kapayapaan habang si Gogo ay sumang-ayon, pinapayo kay Sewell na tingnan ang kanyang sarili bago magpatuloy sa anumang gawain at ipinapahayag niya ang tiwala sa kanyang mga kakayahan. Nagmuni-muni si Sewell kung paano siya bibigyang sala ng mga guro para sa kanyang nakakalimutang pagkilos. Sa kabila ng kanyang kakayahang ma-memorize ang chant ng Black Eyes, pinagsisisihan niyang nalimutan ang isang napakahalagang detalye. Nagpasya si Sewell na baguhin ang kanyang paggamit ng enerhiya mula sa pill ng damnation. Plano niyang pahusayin ang talem gamit ang kanyang mental na enerhiya, ay consolidate ang lakas gamit ang tubig na enerhiya, palakasin ang lakas gamit ang wood na enerhiya, ay diffuse ang kapangyarihan gamit ang apoy na enerhiya, at walang putol na i-link ang lahat gamit ang kanyang earth energy. Napansin ni Sewell ang bigat at panghihina ng Gate of Spirit Energy, kaya't pinilit niyang ituon ang kanyang pansin sa talem ng metal na enerhiya at kakayahang i-condense ang tubig na enerhiya. Matapos ang pagtuon sa mga aspetong ito, matagumpay na nakalusot si Sewell sa mga pintuan ng espiritu ng enerhiya. Ngayon si Sewell ay nasa antas na ng Law of Spirit Energy. Sa sekta ng Iron Sphere Sect, ipinahayag ni Elder Wang Tiale ang kanyang pagkabahala tungkol sa kinaroroonan ni Jin Bang. Kumpirmadong nawala si Jin Bang mula sa prefecture ng Namyong, ayon sa ika-6 na disipulo ni Wang Tiale, na nagpapahiwatig ng posibilidad na siya'y nasawi. Nagtanong si Wang Tiale tungkol sa misyon na ibinigay kay Jin Bang. Ipinaliwanag ni Jung Dangbo na sa kahilingan ni Wang Guang, ipinadala si Jin Bang upang pakse ng hukom ng Li County. Gayunpaman, iniulat ng disipulong kasama ni Jin Bang na nawala ito matapos pumasok sa mansyon ng hukom. Binanggit ni Dangbo na may isa pang bisita sa mansyon na tinrato ng may respeto, at espekulasyon na ang individual na iyon ay maaaring isang alchemista.
Isinasaalang-alang ni Wang Tiale ang posibilidad na inatake si Jin Bang ng taong ito, itinuturing na isang makatuwirang hinala. Itinuro ni Dangbo na sa kabila ng kabiguan ni Jin Bang sa kanyang misyon, siya pa rin ay isang alchemist na nasa gitnang antas ng Heavenly Birth. Nag-alok si Dangbo na siya na ang hahawak sa sitwasyon, ngunit binalaan siya ni Wang Tiale na huwag, sinasabing kahit na mas bihasa si Dangbo kaysa kay Jin Bang, hindi nila matitiyak ang kakayahan ng alkamistang umatake sa kanya. Ipinahayag ni Wang Tiale na ang pagkamatay ni Jin Bang ay may kaugnayan sa mga bagay na kinasasangkutan ng kanilang sekta, kaya nararamdaman niyang siya ang may pananagutan na lutisin ang sitwasyon. Nagpasya siya na mismo ang haharap sa isyu, at hiniling na dalhin siya upang harapin ang individual na nag-abala sa seremonya. Sumang-ayon si Dangbo na samahan at suportahan si Wang Tiale sa kanilang hangarin. Sa mansyon ng Distrito Li, inisip ni Sowol kung paano hindi tumutugma ang kanyang mga Dharma tool sa kanyang mga kasanayan hanggang ngayon. Sa kanyang kamakailang pag-angat, naramdaman niyang sa wakas ay nakuha niya ang tamang kagamitan upang tumugma sa kanyang mga kakayahan. Napagtanto ni Sowol na matapos maabot ang Low Spirit Energy, binigyan siya nito ng karagdagang 500 taon ng buhay. Bago makipagkita sa mga masters, nauunawaan niya ang kahalagahan ng masigasig na pagsasanay, at pagpasa ng kalakasan ng yin at yang. Agad na inamin ni Sowol ang kahalagahan ng pagpapakadalubhasa sa mga kasanayan ng River of Thirst mula sa unang guro, ang kasanayan ng String of Craftsmanship mula sa ikalimang guro, at ang mga sining ng Destruction Sword Arts, binibigyang diin na ang mga ito ay hindi dapat ipagwalang bahala. Biglang nakaramdam si Sowol ng mga enerhiya na papalapit. Lumabas si Sowol sa pinto, at tinanong ni Sowol ang layunin ng presensya ni Wang Tiale, kung saan ipinahayag ni Wang Tiale, ang kawalang paniwala na natalo si Jin Bang, ng isang alkamistang sa gitna lang ng antas ng Heavenly Birth, sinasabing pabaya si Jin Bang sa kanyang pagsasanay. Tamang tinukoy ni Sowol si Wang Tiale bilang ang elder ng sekta ng Iron Sphere, at kinumpirma ni Wang Tiale ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ni Wang Tiale na tiyak na ipinaalam na ni Jin Bang kay Sowol ang kanyang nalalapit na pagdating, determinadong ipaghiganti ang kamatayan ng kanyang disipulo. Hiniling ni Wang Tiale ang buhay ni Sowol bilang kabayaran. Sa kabila ng pagkilala sa higit na mahusay na mga Dharma tool ni Sowol, ipinahayag ni Wang Tiale ang kanyang layuning gamitin ang mga ito pagkatapos niyang talunin si Sowol. Habang naghahanda si Sowol para makipaglaban gamit ang kanyang mga Dharma tool, binanggit ni Wang Tiale ang pagiging kakaiba ng mga Dharma tool ni Sowol, at iminungkahing simulan na ang labanan. Pinagmamasdan ni Dangbo ang interaksyon sa pagitan nina Sowol at Wang Tiale, at napansin niyang nanatili sa isang maingat na posisyon si Wang Tiale, kahit pakalaban niya ang isang alkamistang sa gitna ng Heavenly Birth, ipinapakita ang kanyang pagiging maingat. Napagtanto ni Dangbo na sa sandaling gamitin ni Wang Tiale ang espiritual na hadlang, hindi magiging epektibo ang mga atake ng alkamista. Bilang tugon sa maingat na pamamaraan ni Wang Tiale, sinabi ni Sowol na ang kabaitan ni Wang Tiale sa ganoong mapanganib na sitwasyon ay labis na mapagbigay. Si Sowol ay nagsimula ng pag-atake kay Wang Tiale, ngunit madali itong nadepensahan ni Wang Tiale, na itinuturing na mga simpleng pandaraya lamang ang kakayahan ni Sowol. Sa isip ni Wang Tiale, napansin niya na ang tunay na pag-atake ay nakatago sa mga galaw ni Sowol. Nakita ni Wang Tiale ng malinaw at diretso ang taktika ni Sowol, kaya't nagtanong siya tungkol sa pagkamatay ni Jin Bang. Sagot ni Sowol, may pagdududa rin, na sumasalamin sa iniisip ni Wang Tiale. Biglang natarante si Wang Tiale nang mapansin niyang nawawala ang harang ng espirito, na siyang dahilan ng pagkalusaw ng kanyang enerhiya. Sa takot at pagkataranta, namula ang mukha ni Wang Tiale na may mga batik, at inakusahan si Sowol na siyang sanhi ng sitwasyon. Mabilis na kumilos si Sowol sa likod ni Wang Tiale, at bamulong sa kanyang tenga, ipinapaliwanag ang dahilan ng kahinaan ni Jin Bang. Kasunod nito, inatake ni Sowol si Wang Tiale gamit ang espada, na naging sanhi ng pagkontra ni Wang Tiale, ngunit nawala si Sowol. Biglang muling nagpakita si Sowol at inakay ang atensyon ni Wang Tiale sa kanyang bagong posisyon. Kinikilala niya ang bisa ng usok na likha ng Giant Shadow Tortoise, na nakakapagpahirap maging kay Gweng-o. Determinado si Sowol na tuluyang igapos si Wang Tiale,
at pigilan siyang makagalaw hanggang matapos ang kanilang labanan. Si Wang Tiale, nanghihina, ay nagsabi ng kanyang hindi makapaniwala sa kanyang pagkatalo. Agad na tinaga ni Suwol si Wang Tiale gamit ang espada, na nagdulot ng tagumpay ni Suwol. Nang makita ito ni Dangbo, siya ay nagulat at napagtanto na si Suwol ay hindi lamang isang alkamistang nasa heavenly birth kundi isa ring alkamistang taglay ang antas ng low spirit energy, isang eksperto na kayang talunin ang isang master sa loob lamang ng ilang segundo. Kinausap ni Suwol si Dangbo, kinilala siya bilang disipulo ni Wang Tiale, at tinanong siya tungkol sa kanyang intensyon. Si Dangbo, na nakaramdam ng labis na pang-aapi, ay lumuhad sa lupa at humingi ng awa, pinahayag ang kanyang kawalang kasalanan, at nag-alok na gawin ang anumang bagay kapalit ng kanyang buhay. Bagaman mababa ang kanyang antas, ipinangako ni Dangbo na magiging mahalaga siyang mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa Iron Sphere Sect, at binigyang diin ang kanyang mga kakayahan sa paggawa ng mga amulets. Matindi ang kanyang pagsusumamo kay Suwol na patawarin siya. Pinag-isipan ni Suwol ang desperasyon ni Dangbo na mabuhay, at kinumpirma kung handa nga bang gawin ni Dangbo ang anumang bagay kapalit ng kanyang buhay. Muling pinagtibay ni Dangbo ang kanyang kahandaan na sumunod sa mga kahilingan ni Suwol. Sa kaunting aliw, tinanggap ni Suwol ang pagsusumamo ni Dangbo at pumayag na iligtas ang kanyang buhay. Ngumiti si Suwol at inilahad kay Dangbo ang isang gamot, na ipinaliwanag niyang pumipigil sa maling gawain. Nilinaw niya na siya lamang ang makakapagbigay ng lunas at inutusan si Dangbo na kunin ito tuwing 6 na buwan. Inalok ni Suwol ang pagkakataong ito kay Dangbo, batay sa kanyang pangako na sumunod sa anumang hiling. Tinanong ni Suwol kung mas gusto ba ni Dangbo ang ganitong alok kaysa sa mawala ang kanyang buhay, kung saan mabilis na sumang-ayon si Dangbo na sundin ang mga utos ni Suwol. Ininspeksyon ni Dangbo ang pil, at tinanong kung may lason ito. Nagduda siya na gagamit si Suwol ng lason dahil mas mabilis na tapusin ni Suwol ang kanyang buhay gamit ang kanyang mga kakayahan. Samantala, naalala ni Suwol ang isang nakaraang karanasan sa yungib ni Gyu, at tiniyak sa sarili na ang pil ay hindi kasing nakaw-alasong gaya ng ikalimang lason. Naramdaman ni Dangbo ang biglang epekto ng ang pil ay sumipsip ng kanyang enerhiya na nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Tinanong niya ang kalikasan ng gamot na ibinigay ni Suwol sa kanya habang nararamdaman niya ang epekto nito. Binanggit ni Suwol ang mga chismis na narinig niya tungkol kay Elder Wang Tiale, na pumatay ng maraming alkmista at nagnakaw ng kanilang mga kagamitang Dharma tool. Tinanong ni Suwol ang laman ng isang bote at binuksan ito. Si Dangbo, nagulat, ay binalaan si Suwol nang magsimulang lumabas ang usok mula sa bote. Tinakpan ni Dangbo ang kanyang bibig habang umuubo, at pinagsabihan si Suwol, tinawag itong isang hanggal, at ipinaliwanag na ang bote ay isang kasangkapan ng Dharma tool na nagpapakawala ng lason kung hindi ito na ilalagay sa tamang pagyayelo. Pinuna ni Dangbo si Suwol sa pagbubukas ng bote nang hindi nauunawaan ang wastong paggamit nito, itinuturing siyang pabaya bilang isang alkamista. Ipinahayag ni Dangbo ang pag-aalala tungkol sa antidote ng pil na kanyang nilunok, na nalulong sa takot. Naramdaman ni Dangbo ang kanyang pagkabalisa, iniisip ang pinakamasama. Pinakalma ni Suwol si Dangbo na ipinaliwanag na ang lason mula sa emerhensyang bote ay mas mahina ang bisa. Ibinahagi ni Suwol ang pagkamangha niya sa katapatan ni Dangbo matapos marinig ang kanyang pagsusumamo para sa kaligtasan ni Suwol. Pagkatapos, iniabot ni Suwol ang isang bagay kay Dangbo, at inutusan siyang samahan siya sa kanyang tirahan upang matutunan ang wastong paghawak ng bagay na iyon. Si Dangbo, halatang kinabahan, ay sumang-ayon at kinumpirma ang kanyang pag-unawa sa tungkulin. Habang nagpapahinga si Dangbo matapos magwalis, naisip ni Dangbo na 1 taon na ang lumipas mula nang may naipasok na kakaibang tao. Kasabay nito, tinanong ni Suwol si Dangbo tungkol sa kanyang opinyon sa isang mababang klaseng anteng-anteng na kanyang ginawa. Sumagot si Dangbo ng may sigla, pinuri si Suwol, at tinawag siyang kamangha-mangha. Nasiyahan si Suwol dahil sa napalakas niya ng husto ang kanyang mga kagamitang Dharma, kahit na medyo nadismaya siya. Nagmungkahi siya na magtungo sa Iron Sphere Sect, at sumang-ayon si Dangbo, kinikilala ang mga kasalukuyang hinala dahil sa pagkawala ni Elder Wang Tiale. Binanggit ni Suwol ang kanyang kakayahang magbago ng anyo at mag-operate sa ikapitong antas ng Dan Development,
isang antas na mas mababa kaysa sa kanyang tunay na antas, nang hindi para makatawag ng pansin. Kumpirmado ni Dangbo ang estratehiya, sumasang-ayon na ito ay isang makatwirang pamamaraan. Nagpasya si Sewol na baguhin ang kanyang anyo upang magmukhang nasa ikapitong antas ng Dan Development. Sa mga iniisip ni Dangbo, namangha siya kung gaano kalakas si Sewol. Ang pagbabalat kayo ni Sewol ay sobrang kapanipaniwala na tunay na nagmukha siyang nasa ikapitong antas lang ng Dan Development. Hindi maiwasan ni Dangbo na sisihin ang sobrang panlilinlang na ito para sa kapos-palad na kapalaran ng kanyang master, si Wang Tiale, na walang ibang pagpipilian kundi ang harapin ang kanyang kamatayan. Nagpasya si Sewol na oras na upang ituloy ang kanilang mga plano. Ipinahayag niya ang kanyang pagkasabik na matuklasan kung gaano karaming yaman ang naipon ni Wang Tiale sa paglipas ng mga taon.